talaga, legit. Mag-aaray-aray ka talaga, legit talaga, and then kakabahan ka kasi dudugo-dugo siya. Ganon level. Hiwalay, or baka mag-ganon, or baka, basta hindi na siya dumikit kasi diba parang in a way nakadikit siya. Ganong level. Kaya kung ako sa inyo, kung meron pang anesthesia na nafe-feel, wag na kayong magsalita at all. Wag na kayong mag-smile-smile kahit kausapin kayo ng dentist nyo or kung sino man yan, pagkatapos ng surgery nyo, wag muna talaga kasi kapag once na natanggal yan, na good luck talaga sa'yo. Bakit yun? Pain yun sinasabi ko pero yung discomfort, abot hanggang 2 weeks guys. Hi Silvers! Hey Mother Dear! So, it's me, Jella, and as promised, meron tong part 2. Kung galing kayong part 1, thank you, and tama yan. Pero kung hindi kayo galing sa part 1, mas maganda panoorin nyo muna yung part 1 and yung 3 episodes of Frenectomy ko para mas nagigets nyo yung point ko dito. Pero nasa inyo naman yan, choice nyo naman yan. So, ayun na nga. Dahil pinindot nyo to, ang pinaka-point ng video na to is sasagot tayo ng mga frequently asked questions regarding frenectomy. And also, magto-talk tayo about common misconceptions or mga maling akala about frenectomy. So, without further ado, let's start in 3, 2, 1. Okay, so meron tayong listahan dito sa phone natin ng common misconceptions or mga maling akala regarding frenectomy. And mostly, ito ay galing ChatGPT. Ayan, pero talagang common talaga. So, ayan, let's start. Magbasa lang tayo. So, first, super scary at major surgery siya. Yes, super scary siya. Kasi ako naman, kahit naman ako, hindi naman ako, hipokrita na magsasabi na hindi ako kinabahan. Kinabahan talaga ako, guys. And super scary siya kasi nga, lalo na kapag scalpel or blade yung gamit sa pagputol ng, or pagbawas ng phenum nyo. Talagang scary siya, oo. Pero hindi siya major. Minor surgery lang siya or minor dental procedure. Ganon. And, katulad nga ng sinabi ko dun sa part 1, 15 to 20 minutes siya, tapos na siya. So, hindi siya yung ganun talaga katagal. And mostly, ang healing process mo is 2 weeks lang. Ayun. And, ayun nga, paulit-ulit tayo. Mahirap lang siya during first 3 days. Ayun. Yun lang. Then, second, grabe yung pain. Oo, grabe yung pain talaga. Wala talagang masasabi. Pag once na natanggal yung anesthesia mo, first 24 hours, magdasal ka talaga, B, kasi hindi mo talaga kakayanin talaga. Lalo na kung during nung meron ka pang anesthesia, salita ka ng salita, or nagsasmile ka pa, or nabubuka mo pa yung bibig mo. Talaga, kapag natanggal yung anesthesia na yon, ay naku, sinasabi ko sa'yo, para ka nang tutusukin, para ka nang gusto mo nang magwala at magsisisi ka. Bakit ko bang tinuloy mag-frenectomy? Ganong level. Kaya kung ako sa inyo, kung meron pang anesthesia na nafe-feel, wag na kayong magsalita at all. Wag na kayong mag-smile-smile kahit kausapin kayo ng dentist nyo or kung sino man yan, pagkatapos ng surgery nyo, wag muna talaga kasi kapag once na natanggal yan, na good luck talaga sa'yo. So, next, malaki at obvious yung scar. Hindi siya malaki, guys. Kasi nga, maliit lang yung tinanggal. Tissue lang ang tatanggalin dyan, guys, or puputulan, or babawasan. And yung scar naman, wala naman siyang scar. Yung sa akin, wala siyang ay, meron pala. Pero hindi siya sobrang laki. Maliit lang siya ganun. Pa-straight, ganyan. And then, sinilip ko kasi siya. Ayan, nagkakaroon siya ng something na bago. Pero mas maliit na lang siya. Mas maliit na tissue. And then, yung scar is yung kung ano lang yung pinutulan, yun lang siya. Pero hindi siya yung pangit na scar talaga na naiisip nyo na peklat na ewan. Parang normal lang siya, ganon. Ganon lang yung site niya. And, hindi ko kasi mapakita kasi wala akong picture. Pero ayun, normal naman yung itsura niya. So, hindi naman nakakapangit. Basta ganon. Pag maganda yung healing process nyo. Kaya, talaga, during the healing time na 2 weeks, talagang ingatan nyo talaga siya para maayos yung kinalabasan. Kasi nga, ayun, iiwasan natin yung scar na pangit. Ayan.
So, next is hindi siya necessary. Necessary siya, guys. Depende sa case nyo. Of course, hindi siya necessary kung maayos naman yung case nyo. And then, siguro kung iba yung issue ng ngipin nyo. Pero yung sa amin na katulad na may diastema or may gap, necessary siya. Kasi katulad ng sinasabi ko sa inyo, guys, babalik at babalik yung gap nyo. Kapag hindi nyo siya pinatanggal, mag-open siya ng ganon. Kasi yun yung tissue na naghahawak dun sa dalawang ngipin na yun. At nagkakos ng force para paghiwalayin yan. So, pag di siya tinanggal, hihiwalay yan, and lahat yan, mag-uurong-urong ulit, maghiwalay-hiwalay, magkakanting ulit and all. Babalik ka talaga sa zero. So, kung ako sa'yo, kung kaya mo talaga, magpa-frenectomy ka na. Next is, matagal ang recovery. Paulit-ulit ko na itong sinabi, ayan, most cases, 1 week, pero sa akin talaga 2 weeks. 2 weeks talaga ang healing time niya, guys. Ewan ko lang kung laser ang gamit, kung kasi ang sabi, mas mabilis mag-heal pag laser. Sabi lang sa akin yun, hindi ko naman sure. Pero yung sa akin, guys, is 2 weeks. Ayun nga, yung discomfort niya naman is 1 to 3 days lang. Doon mo lang siya mararamdaman. Pero the rest, ay hindi. Sakit yun. Pain yun sinasabi ko. Pero yung discomfort, abot hanggang 2 weeks, guys. Kasi syempre, ninibago ka na, parang pag nag-smile ka, may pipigil. Kasi parang naka-ano siya, mauunat siyang ganun. Mako-conscious ka talaga as in. Pero yun nga, isang point is wag mo siya sisilip-silipin ng palagi and wag mo siyang gagalawin or wag mo siyang tatamaan ng dila mo. Kung mako-conscious ka man na galawin na ganun, wag talaga. So, ayun. Next is, mapuputol dila mo or mawawala function. Hindi naman, hindi. Kasi feeling ko itong mapuputol dila mo, misconception siya kapag yung frenectomy dito sa dila or yung para sa mga tangtay. Doon naman, hindi ako makakapagsalita about it kasi yung sa akin, guys, is lip frenectomy. Dito lang tayo nag-frenectomy. Dito tayo mismo. Hindi tayo sa dila. Ayan. And then, or mawawalan ng function. Hindi talaga ako makakapag-comment about it kasi di ko alam. Pero yung dito, hindi naman, siguro yung mawawalan ng function, yung sinasabi na parang baka maghiwalay, or baka magganon, or basta hindi na siya dumikit, kasi diba parang in a way nakadikit siya. Nakadikit pa rin naman siya ngayon. Ayan, healed na yan. Tapos na tayo magpa-frenectomy, nakadikit pa rin naman siya. Kasi ang point is babawasan lang or tatapyasan. And magtitira pa rin ng kaunti para meron pa rin. Ayun. So, hindi naman siya na iiba talaga. Next is, pangbata lang ang frenectomy. No. Kasi ako, 21 years old na ako, nagpa-frenectomy ako. So, kaya pa yan hanggang adult. Ayan, next is, delikado siya. Yes, delikado siya kapag siguro DIY, nung ikaw lang nagtanggal-tanggal or nag-scissor-scissor, nagunting-gunting yan. Pero kung license naman, or talagang surgeon talaga, of course, safe naman siya. So, it's up to you to look for surgeon na maayos talaga and magaling talaga. Or doon ka magpagawa sa dentist or sa mga surgeons na talagang pinagkakatiwalaan. So, yeah. Okay, so for the last part is yung facts naman tayo. Frequently asked questions. So, meron lang akong 10 ditong kinuha. And then, ayun, okay na tayo. First is, ano ba ang frenectomy? Again, yung frenectomy, guys, is natanggalin yung frenulum. Basta yung tissue dito banda, ayan, basta yon, tatanggalin yon. It's either dito, lip frenectomy, or dito. Ayun, tatanggalin yung frenulum mo. Ayun. And then, para saan siya? Mostly to close gaps kasi yun nga yung nag-hold sa ngipin mo para mag-open siya, para hindi siya bumalik. And mostly, kasi diba yung sinabi ko, meron din para sa mga tongue-tied to improve speech. Ayan. Para mas makapagsalita ka na maayos. Kaya ginagawa yung frenectomy. Next is, masakit ba? Ayun nga, during the procedure, hindi siya masakit. After the procedure, doon ka na aray-aray talaga, legit. Mag-aaray-aray ka talaga, legit talaga. And then, kakabahan ka kasi dudugo-dugo siya. Ang ganong level. And then, gano'ng katagal yung procedure? Ayun nga, 15 to 20 minutes. Laser ba or blade? Yung sa akin is blade or scalpel. Pero, again, depende yun sa clinic. And, mostly kasi ngayon, ginagamit is laser talaga. Para less bleeding, ganon. And then, ayun, basta yun lang, ginagamit nyo yun eh. Common na talaga yung laser. Next is may tahiba.
Again, depende to sa method na gagamitin. Kapag laser ka, I'm not sure. Pero ang alam ko kapag laser, minsan wala. Pero pag sa akin, nakatulad ng scalpel, ayan, meron talagang tahi. Kailangan talagang tahiin yun, guys. And yung sa akin, di ba, bumalik ako after 2 weeks, nag follow-up check-up. Doon tinanggal yung tahi. And then, nag-adjustment na din. Naglagay na ng elastics ulit. Acted like nothing happened. So, ayun. Ano pwede kainin after? Ayan, yung mga pwede lang kainin, guys, is yung madudurog mo lang sa dila mo. Or yung pwede na diretso lunok. Kasi bawal ka talaga munang umuya and all. Or matamaan yung dito. Bawal matigas. Bawal malansa kasi mangangati yan. Bawal mainit kasi masusunog yung tahi. Ano pa mga bawal? Yun lang naman naaalala ko ngayon. Bawal malansa, bawal mainit. Yun lang yung mostly. Pero, ayun, yung saka, basta, ang mostly talaga na pwedeng kainin yung mga soft, ganon. Bawal muna yung nguya ka ng nguya. Kasi nga gagalaw siya. And then, next is gano'ng katagal bago fully healed. Yun nga, 1 to 2 weeks. Magkano usually? Yung sa akin, ang rate niya kasi talaga is 20K. Pero maglalaro siya 20 to 25K sa dental clinic namin. Yung sa akin, umabot ako 25. And then, ang alam ko, iba pa yung sa gamot-gamot. Kasi ikaw mismo yung bibili sa gamot mo. Kasi meron mga iinom-inumin and then yung betadine para matanggal yung germs and all. I-gargle mo siya. Worth it ba siya? Worth it siya, guys. Kapag talaga kailangan sa case mo or kasama siya talaga na nirecommend siya ng dentist mo na kailangan talaga. Kasi again, per cases siya, guys. So, kung di nyo naman kailangan, wag niyo ipilit sa dentist nyo na, hala, bakit siya nag-frenectomy siya? Ako wala. Ganon. Wag nyo na rin ipagdasal na mag-frenectomy kayo. Para less gastos din. And, ayun, scary din naman talaga magpa-surgery. So, mas better if yung case nyo is hindi kailangan ng frenectomy. Ayun lang, thank you for watching and I hope na mas nalinawan kayo sa frenectomy and mas na-explain ko siyang maayos. If meron kayong mga questions or mga clarifications or mga gusto pang linawin or basta, ikaw, comment nyo lang dyan sa baba and sasagutin natin yan. And ayun, thank you for watching and please do subscribe and see you on my next vlog. Bye!